Okay na yan. At ngayong gabi nga ay namana na naman kami at ito nga pala yung mga nahuli namin. Magandang gabi na naman pala sa inyo mga pare ko, yun imbag na rabi kinyayo man amin. At yun, di ko na patatagalin, inumpisahan na nga naming namana dito at ito nga yung unang nahuli namin, 2 kubalan. Medyo malakas-lakas pa nga yung alon dito kasi hindi pa gaanong hibas pero may nahuhuli naman na yung mga pinsang ko. Hindi pa nga ako makadikit dito sa mga pinsang ko para mag-video kasi medyo malakas pa yung alon, hindi pa kasi gaanong hibas. Kaya ang ginawa ko ay nangilaw muna nga ako dito sa gilid at may nakita nga ako ditong isang giyon, hindi ko naman makuha kasi wala akong hawak na pana. May nakita nga rin ako dito na isang maliit na kubalan na nahihibasan na dito sa pwesto niya, kaya kinuha ko at nilipat ko ng pwesto, nilagay ko na nga siya dito sa medyo mas malalim na pwesto para makalangoy naman na siya ng maayos. Ito naman yung bunog ng dagat at ito naman yung mud skipper o yung bannasak kung tawagin naman dito sa amin. At dito naman ay may nakita kong isang malaking kubalan, hindi ko nga alam kung paano ko tuhuliin kasi wala naman akong hawak na pana, malayo naman yung mga pinsang ko sa akin kaya sinubukan ko na lang itong dakmain at hindi ko nga nahuli. Ito naman yung grupo ng hitong dagat na maliliit na nahihibasan na, hindi ko naman alam kung paano tuhuliin para ilagay dun sa malalim kaya pinabayaan ko na lang. Dito kumalma naman na yung dagat kasi hibas na at dito nga nalalapitan ko na nga itong mga pinsang ko para videohin at habang naglalakad nga ako dito sa harapan nila may nakita akong isang pugita na akala ko napakaliit lang. Pero nung mapana nila malaki din pala. 2 na nga silang pumana dito kasi ang akala nila makakatanggal pa at makakahanap nga ng butas. Pero buti na lang nahuli na namin bago pumunta dun sa may gasang. Binigay na nga nung bayaw ko itong pugita dito sa pinsang ko kasi nga ito ang may alam kung paano patayin itong pugita at tinusok-tusok niya nga ito dun sa malapit sa mata. At hindi pa nga nakuntento dito yung pinsang ko at sinampas-sampas pa niya ng pana para sure daw na patay na. Saka niya nilagay dito sa timba. Nung nakaraang namana nga kami may nahuli rin kaming isang pugita na malaki na akala namin patay na pero nung pagtingin namin nung pag-uwi namin wala na dun sa timba. Dito may nakita akong butete na nauulam pero hindi ko kinuha kasi maliit pa. Habang naglalakad nga ako dito ay tinawag ako ng pinsang ko at hinanap nga namin yung pugita na natapakan daw niya. Kaya dali-dali na rin namin hinanap at pagtingin ko nga dito sa likod ko ay nakuha na nga nitong isang kasama namin itong pugita. Hindi nga muna siya sumalo dito sa lalagyan namin kasi daw may pagbibigyan daw siya dito sa mga kinukuha niya. May nakita nga ako dito na isang matapang nakasag na hindi ko madampot kasi naninipit. Ang tapakan ko ay pumasok na nga dun sa butas. Ito nga yung magagandang sea urchin o pana-pana na kinakain daw sa ibang lugar. At dito nga sa pwestong ito ay may nakita na naman akong isang malaking kubalan. Pero kasama ko na dito yung pinsang kong isa kaya pinapana ko na sa kanya. Ito naman yung tinatawag na balatan. Kinakain daw to sa ibang lugar. Pero dito sa amin hindi namin to kinukuha kasi hindi naman namin to alam kung paano lutuin. Sinubukan ko nga hawakan tong isa at napakalambot. Siguro nga masarap to pang ulam. At dito nga habang naglalakad na naman ako ay may nakita na naman akong pugita kaya tinawag ko na naman yung bayaw ko para panain itong pugita na to. Sa hindi nga nakakaalam sa pagluluto kung paano palambutin yung pugita ay inilalaga lang ito sa suka. Pagluto na